Nitong June 2026, ang average na residential electricity rate sa Pilipinas ay umabot sa 12.43 pesos per kilowatt-hour. Mas mahal pa ang kuryente sa ating bansa kumpara sa kuryente sa Singapore. Ayon sa Department of Energy, as of June 2026, ang Pilipinas na ang may pinakamataas na residential electricity rate sa buong Southeast Asia. Paliwanag ng DOE, lumobo ang presyo ng kuryente sa bansa dahil napilitang mag-operate ang mga power plant na gumagamit ng mahal na fuel nang mag-outage o pansamantalang tigil operasyon ng ibang planta noong nakaraang tag-init kasabay ng pagtaas ng demand ng kuryente. Batay sa datos ng DOE, ang Busuanga Island Electric Cooperative ang may pinakamataas na residential rate noong June 2026. Above average din ang rate ng Meralco sa 14.48 pesos per kilowatt-hour. Bagaman bahagya lamang na mas mataas ito sa rate noong May 2026 na 14.33 pesos per kilowatt-hour para sa mga bahay na hindi lalagpas sa 200 kilowatt-hours ang konsumo. Pero posibleng hindi pa rito matatapos ang kalbaryo ng consumers dahil pwede pang tumaas ang presyo ng kuryente sa mga susunod na buwan, bunsod ng patuloy pa ring paglobo ng presyo ng mga produktong petrolyo. Bakit nga kaya mas mahal ang kuryente sa Pilipinas? Sa usaping ito, mahalagang maintindihan ang nakapaloob sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Kung dati hawak ng National Power Corporation ang transmission at halos lahat ng pasilidad na nag-generate ng kuryente, matapos maisabatas ang EPIRA noong 2001 ay na-unbundle o nahiwa-hiwalay na ang operasyon ng generation, transmission, distribution at retailing ng kuryente. Ang generation at retail o yung mga sektor na nagsusupply ng kuryente ay naging privatized. Ibig sabihin mga pribadong kumpanya at negosyante na ang nagpapatakbo nito. Bagaman layunin nito ang paghimok sa maraming investors, kapalit nito ang mabigat na pasanin sa bulsa ng consumers. Actually, bukod tangi yung Pilipinas at Singapore na may highly privatized na kuryente. Kaya hindi coincidental, yung dalawang pinaka-privatized na power sector sa rehiyon, ito na may dalawang pinakamahal na kuryente sa rehiyon. Kasi ginagawa negosyo. Hindi maaasahan ang negosyo na patakbuhin ng isang batayang serbisyo batay sa pangailangan ng ekonomiya at ng publiko. Ang pangunahin motivation ng negosyante ay tubo. Ayon kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, dahil monopolyo ng mga pribadong kumpanya ang energy sector sa Pilipinas, malaya silang nakakapagpresyo ng kuryente. Hindi gaya sa ibang bansa sa Southeast Asia kung saan pinatatakbo ng gobyerno ang energy sector bilang serbisyo at sila ang nagtatakda ng electricity rates. Sa ngayon, humigit kumulang 5 hanggang 8 kumpanya ang nagkokontrol na humigit kumulang 80% ng power generation at distribution. So, essentially, halos monopolyo ng iilang kumpanya lamang yung pag-generate ng kuryente at pag-distribute ng kuryente. Kung bibigyan ng poder ang isang negosyante na presyohin ang isang kalakal tulad ng kuryente ayon sa pagkakakitaan niya, magiging sobrang mahal talaga yon. Alinsunod din sa EPIRA, naka-unbundle o hiwa-hiwalay sa billing ang charges sa kuryente. Kung titingnan ng Meralco bill, halimbawa, naka-itemize ang generation charge, transmission charge, distribution charge, buwis at iba pang dagdag bayarin gaya ng system loss. Pinapayagan kasi ng batas na ipasa ng direkta sa consumers ang aktwal na gasto sa paggawa, pag-transmit at pag-distribute ng kuryente sa pamamagitan ng pass-through charges. Samantalang sa ibang bansa sa Southeast Asia, subsidized ng gobyerno ang bayarin. Isa pang dahilan ng mahal na kuryente ang pagiging dependent ng Pilipinas sa coal at natural gas. Dahil binibili natin ng mga ito sa ibang bansa, nakadepende ang presyo sa international market. Kapag tumaas ang presyo ng coal, tataas din ang generation charge sa inyong bill. US dollars din ang ginagamit na pambili riyan. Kaya kung mahina ang piso, ang kuryente ay nagiging presyong ginto. Bakit nga ba hindi tayo gumagamit ng mas murang renewable energy sources? Kasi hindi nag-invest in renewables yung mga pribado negosyante para kumita sa renewables para maging self-paying yung renewable energy sources. Kaya mag-invest sa infrastruktura na yon na baka tumagal ng 10 taon or 15 taon bago medyo may returns ka na makuha doon. At kung negosyante ka,
hindi ka maghihintay ng 5 taon, 10 taon para kumita. Kung negosyante ka, gusto mo, makita ka sa pinakamaagang panahon. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Meralco na suportado nila ang hakbang ng gobyerno para mapababa ang electricity rates. Makikibahagi rin daw sila sa pagtalakay sa isinusulong na pag-amyenda sa EPIRA. Sakaling matuloy ang pagtatanggal sa system loss charge sa ating bill, hindi raw gaanong giginhawa ang consumers lalo't 5% lang ito ng ating bayarin. Katumbas yan ng 5 pesos na tapya sa kada 100 pesos nating konsumo. Kung talaga raw na seryoso ang gobyerno sa pagpapagaan sa pasanin ng publiko, mas dapat pagtuunan ang mga pangmatagalang solusyon. Ako si Dano Tingkungko para sa GMA News.